the name of Jesus. Amen. Palakpakan natin malakas ang Panginoon. Amen. Amen, amen, amen. Makakaupo po tayo. Amen. Hallelujah. Thank you very much, worship team. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang hapon, Pilipinas. Magandang umaga, Pilipino sa Italia. Amen. Hallelujah. God bless you, Philippines. Amen. God bless you, Pampanga. Balilo family, God bless you. Amen. Lahat po ng mga pamilya in this church, we bless you. Ang ating pong topic ngayong umaga is how to maintain the fire of the anointing of your victory. Sabihin mo nga sa iyong katabi, you are anointed. Don't forget who you are. Malakas. You are anointed. Don't forget who you are. O sabihin natin, huwag mong kalimutan. Sabihin natin, lahat tayo, let's participate. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong kalimutan kung sino ka. Ikaw ay anointed. Ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kung minsan po, ang mga anak ng Diyos nakakalimutan kung sino sila. Kaya, ang enemy, inaya lang nilang batuk-batukan sila eh. Pero dapat alam mo kung sino ka. Nung tinanggap po natin si Lord as our personal Savior, tayo ay naging kabilang na sa pamilya ng Diyos. Tayo ay naging anak ng Diyos. Amen? So, kaya anak ka ng Diyos, ang tatay natin ay napaka-anointed, napaka-powerful. Sabi nga, in the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue confess that He is Lord. On 2 Chronicle chapter 20 verse 15, basahin po natin. Amen, hallelujah. Yahweh, Diyos ng Israel, patuloy sana ninyong tuparin ang inyong pangako kay David ng inyong lingkod nang sabihin ninyo sa kanya, hindi ko ipahihintulot na ang inyong angkan ay mawala ng isang makaupo sa trono ng Israel. Okay, is it correct? 20 verse 15. Mali, okay. Sinabi ni Yahweh, makinig kayo, Haring Josaphat, at kayong mga taga-Juda at Jerusalem. Ganitong sinasabi sa inyo ni Yahweh, huwag kayong matakot. Ano daw sabi? Huwag kayong matakot. Ibig sabihin, CCI Church, JLN Church, lahat ng mga pamilya namin, lahat ng mga kasama natin dito sa simbahan, ang sabi niya na nakatira sa Milano, huwag kayong matakot. Huwag lang matakot, masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Ano bang kaaway natin? Kaaway, problema. Amen? Ang kaaway niyo, mga problema eh. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Amen? Sino daw makikipaglaban? Amen. Nakikinig ko ba tayo? Kaya ang sabi niya, makinig kayo. Ilan ba ditong nakikinig sa oras na to? Ang one step for your victory is learn to listen. Hindi lang tayo ang nagsasalita, matuto po tayong makinig. Lalo na pag pinag-uusapan ng salita ng Diyos. Amen? Ibig sabihin ng pagkinig, focus to the Lord. Para makatanggap ka. Ano bang sabi niya? Kayong mga taga-Huda. Ibig sabihin taga-Milano, taga-Italia. Amen? Taga-Pilipinas. Ang sabi niya, ang message po sa atin ni Lord sa oras na ito, dahil alam ko marami kayong kaaway, hindi kaaway ang tao, mga problema. Diba? Sino ditong yung discouraged na because of problems? Diba? Ang tagal na niyong kaaway yung problema ngayon. Bakit hanggang ngayon andyan pa? Ito ang message sa atin ni Lord, huwag kayong matakot. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang matakot. Malakas, huwag kang matakot.
Sino ditong takot na takot na? Number 2, hindi lang sinabing huwag kang matakot, huwag kang masiraan ng loob. Ayan. Sino ba dito yung nasiraan na ng loob? Ayaw nang magpatuloy. Ayaw nang maniwalang may Diyos. Ayaw nang magpatuloy sa simbahan. Hopeless na. Hopeless na. Kung ikaw ay hopeless at nasisiraan ng loob at ikaw ay takot na takot, o sinabi siguro ng doktor, 1 year na lang ang buhay mo o 1 month na lang ang buhay mo, natakot ka na, nasiraan ng loob. I have a good news for you today. Ang sabi ni Lord, huwag kang matakot at huwag kang masiraan ng loob. Learn to encourage yourself. Amen? Sabihin mo nga sa sarili mo, ang pangalan mo ay Rebecca. Sabihin mo, tawagan mong pangalan mo, Rebecca, huwag kang matakot, huwag kang masiraan ng loob. Sabihin niyo sa sarili niyo. Kaya ang message sa atin ngayon, hindi tayo natatakot, mawala ang ating pamilya, mawala ang ating mga asawa, mawala ang ating mga anak, mawalan ng trabaho, mawalan ng buhay. Hello? Ang sabi ni Lord, huwag kang matakot. At huwag kang masiraan ng loob. Amen? Pilipinas, mga kaibigan namin, kapartner all over the world, JLN Laos, JLN Philippines, CCI Church, mga friends namin, na mga kasama, this is the word for you. Huwag kang matakot, huwag kang masiraan ng loob. Amen? Sabihin mo nga sa pamilya mo, tawagan mo ang apelyido ng pamilya mo, itas natin ating kamay. Let's have a prophetic declaration ng malakas. Sabihin mo, tawagan mo ang family name mo. 1, 2, 3. Huwag kang matakot. Huwag kang masiraan ng loob. Amen. Bakit hindi tayo kailangang matakot, masiraan ng loob? Dahil sa maraming problemang yan. Dahil ang Diyos ang makikipaglaban at hindi tayo. Amen? Hindi tayo. Sabihin mo nga, ang Diyos ang makikipaglaban, hindi ikaw. Ang Diyos ang makikipaglaban para sa iyo at hindi ikaw. Hindi kayo. Amen? Are you with me? Amen. Let's make a prophetic declaration. Amen? Hallelujah. Tapos nga natin kamay. Sabihin natin, because there's power in the Word of God. Sabi nga ni Lord, He sent His Word. Pinadala niya ang salita niya para magpagaling. Ngayon, pinapadala natin itong salitang ito sa inyong mga sarili, pati na mga pamilya nyo, pati na sa ating bansang Pilipinas at dito sa Italy, no? Okay, with power and with faith, let's decree and declare. Sabihin natin sa ating mga pamilya, tawagan nyo ang kanilang mga apelyido. Sabihin ninyo, 1, 2, 3. Name of your family. Huwag kayong matakot. Huwag kayong masiraan ng loob. Sa maraming problema, ang Diyos ang makikipaglaban, hindi kayo. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Amen. Hindi tayo natatakot sa problem. Amen. Paano natin ma-maintain ang ating tagumpay? When we receive Jesus as our personal Savior, that's the only first step. Una pa lang yan para pumasok ka doon sa karyan ng Diyos. Para pumasok ka para magkaroon ng totoong relasyon sa Diyos nung sinuko natin ng ating buhay. Sino ba ang nagsuko ng buhay nila kay Lord? Kung hindi mo pa sinusuko yan, hindi makakapagtrabaho para sa iyo si Lord kasi hawak-hawak mo pa yan Amen? Paano natin ma-maintain yun? Nung tinanggap natin si Lord as our personal Savior, kailangan yung salvation natin mini-maintain. Amen? Once saved is forever saved. Hindi po yata agree doon ang Word of God. You need to work out your salvation with fear and trembling. Nakasulat sa Bible yon. Are you working out for your salvation? Nang may takot sa Diyos. Bino-work out yan. Ay, total naman, nagkumpisal na ako at ninanggap ko na si Lord sa my personal Savior. O kahit hindi ka na nagpapatuloy, iligtas ka pa ba? Of course not. Kailangan magpatuloy. Sabi mo sa katabi mo, magpatuloy ka. So, ang victory, kasama na yan ng ating kaligtasan, ay
Kailangan ipagpatuloy. Sabi mo sa katabi mo, ipagpatuloy ang laban. O, sino ayaw nang lumaban dito? Discouraged na? Pastora, give up na ako. Ayoko na. God is telling you today, don't give up. Sabi mo nga, don't give up. May pag-asa pa. Amen? Don't give up. Don't give up your dreams. Don't give up your family. Don't give up. Dahil ang makikipaglaban ang Diyos, hindi ikaw. Ikaw ang instrument para makonect sila kay Lord. Kaya kailangan ikaw lalong kumapit kay Lord. Amen? So we don't give up. So we maintain our victory. Nung last Sunday, victorious kayo. Lunes, dapat hindi victorious pa rin kayo. Last month, victorious kayo. The whole year, dapat victorious ka. Noong 2023, victorious ka. Ngayon, 2024, victorious ka dapat. Hindi lang yung kung gusto mo, saan ka magiging victorious. No. No. The victory must be maintained. Hindi mo hayaang nakawin ng enemy yung victory mo. It must be maintained. How? Staying connection with Christ. Staying connection in the church. Believing His word by faith. Because if you have faith, all things is possible. You don't give up. Sinabi ba sa iyo ni Lord, mananalo ka? Then, don't give up. Sinabi ba ni Lord na ikaw magpa-prosper? Then, believe and work out. Work out your salvation. Work out partnering with Christ. Surely, you will prosper. Palapan nga natin si Lord. So, don't give up. Kasi ang enemy, inising ka para mag-give up ka eh. Kaya ang word ni Lord sa atin ngayon, huwag kang matakot. Huwag kang manghinay ng loob. Sila na ba sa inyo ang nasisiraan na ng loob? Ayaw na magpatuloy? So the word of God for you today is this. Huwag kang masiraan ng loob. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang masiraan ng loob. Amen. Hallelujah. Because the battle belongs to the Lord. God will fight for you. In the name of Jesus, your enemy will flee. In the name of Jesus, problems will be given solution. In the name of Jesus, poverty will become prosperity. In the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord for the glory of the Father. Kaya, there's power in the name of Jesus. Anak tayo ng Panginoon. Did Jesus did at the cross of Calvary victoriously? Nanalo ba si Jesus sa Calvary? Nanalo ba siya sa krus? Nanalo ba siya sa krus? Are you with me? O dito kayo lahat ngayon, wala na yung mga cellphone nyo. Tama na po ang cellphone. Word of God na ngayon. Concentrate to the word. Nanalo ba si Jesus sa cross? Nung sinabi niya, Ama, tapos na lahat. Kasama mga problems ninyo doon. Kung si Jesus, napagtagumpahan niya, naging tao siya, bagamat siya'y Diyos. Ginawa niya yon para maging matagumpay ang life mo ngayon. Kaya kailangan, angkinin mo ang victory dahil ginawa na niya yon para sa'yo. At kung binigay na niya sa'yo ang victory, kailangan ipagpatuloy mo ang victory. Sino magpapatuloy ng victory nyo? Sino magpapatuloy? Kayo ang magpapatuloy doon. Huwag mo ngayang mawala yan. Last year, victorious ka. Ngayon naman, failure ka. Of course not. We never allow that. Paano gagawin natin? May gagawin tayo. Anong gagawin? Matthew 5:6. Ito ang gagawin para ma-maintain ang victory. Very simple lang instruction ni Lord. You know,
ang mga instruction ni Lord, they are wisdom and knowledge. You know, the instructions of God are full of wisdom, divine instruction. When we speak about divine instruction, they are instruction coming from above to the throne of God. Kung i-apply natin mga ito, ay magiging mabuti ang buhay natin. Amen? Dito sa lupa, hindi lang tayo ligtas, pumunta sa langit pag namatay na itong lupang katawan na to, pero we walk victoriously here on earth. Ang sabi niya sa Matthew chapter 5 verse 6, ito po, basahin natin lahat, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Ano sabi niya? Yung daw nauuhaw sa katuwiran. Sino ang ating katuwiran? Jesus is our righteousness. Ibig sabihin, silang nauuhaw kay Jesus. Silang nauuhaw sa Panginoon. Sila ay bubusugin. At hindi lang sila bubusugin, sila ay mapalad. English, blessed. So, it means to say, if you want to be blessed in your life here on earth, kasi sa heaven, di mo na kailangan ng blessing dun eh. Ay, nandun na lahat eh. Dito sa lupa, ikaw, gusto mong ma-bless, kailangang magutom ka kay Lord. Para kay Lord. For Jesus. Magutom ka kay Jesus. Paano po tayo nagugutom para kay Jesus? Ano ka nagugutom ka, makilala mo siya. Nagugutom kang pagsilbihan mo siya. Nagugutom ka para siya yung awitan. Nagugutom ka para saliksikan mo siya through prayer. Nagugutom ka para i-worship mo siya. Nagugutom ka para hanapin ang mga kaluluwang di pa nakakakilala sa Kanya. Nagugutom ka. Hindi ka lang nagugutom. Excited ka, lalo na sa pagpunta sa simbahan. Kasi gutom ka eh. Gusto mo makakain. Gusto mong kumarga ng power niya. So the Word of God says, yung lamang nagugutom kay Jesus, sila ay bubusugin. Kaya listen very carefully. Kung ikaw wala ka ng fire, kung ikaw wala ka ng hunger o kagutuman sa spiritual things, hindi ka mabubusog sa natural. Kaya ang sabi niya, yung lamang nagugutom sa spiritual things, sila'y bubusugin at sila ang mapalad. Silang mapalad. Kaya pag kayo ay nanghihina, para bang wala ka ng gana, ikaw ay nasisiraan ng loob, ayaw mo nang magpatuloy, nakikita mo naman, parang lumalaki ang problema. Kaya nawala na yung hunger mo, nawala na yung kagutuman mo para sa Panginoon. Nawala na. Bakit po nawala? Kasi si Jesus, nasa labas siya, naghihintay, at wala siyang space inside of you to transform you. Bakit po walang space? Ang ating physical body, ang ating kaisipan, ang ating emosyon, ang ating puso, ang ating espiritu ay punong-puno ng mga pangangailangan dito sa lupa. Punong-puno, kaya hindi siya makapasok eh. The Holy Spirit cannot enter. Bakit? Wala siyang space. Si Jesus walang space, kaya hindi siya nagmamanifest. Kaya nawala yung kagutuman natin sa Panginoon dahil pinuno ng mga bagay, ng pag-aalala, anxiety dito sa mundo, ang iyong body, ang iyong isip, ang iyong emotion, ang iyong espiritu. That's why Jesus cannot manifest. Jehovah Jireh, God will provide, cannot manifest.
Mas marami pang nasa loob ng naka-register na pangangailangan. Hindi si Lord. Kaya, natalo ng kagutuman mo sa spiritual ang iyong pangangailangan na pinuno ang iyong sangkatauhan. Kaya wala nang hunger. Wala nang hunger. Ano ngayon? Hunger ka. Solution. Kailan kaya? Healing. Hindi yan mali. Pero, bakit hindi yun natatanggap? Bakit? Jesus, the Holy God. Jesus, who is the answer. Hindi siya makapasok dahil punong-puno. Wala siyang space. Wala siyang space. I want to ask you, how is your spiritual life? Anong meron sa ating sangkatauhan? Ang mga needs ng world, ang mundo? Kaya nawalan na po tayo ng kagutuman na makilala natin si Lord. Kaya si Jesus di siya makapag-manifest. I have a good news for you. Itapon lahat yan. Ang mga alaala, ang pag-alala, ang mga problema. Bigyan mong space si Lord through the Holy Spirit. Siguradong ikaw ay pagpapalain. Siguradong ikaw ay hindi na magugutom. Bubusugin ka ni Lord. Hello? Wala na tayong parang nakapokus tayong masyado sa pangangailangan. Dahil napokus tayo sa pangangailangan masyado, buong kasangkatauhan natin. Walang space si Jesus para mag-manifest. Mas nag-concentrate tayo sa pangangailangan kesa doon tayo mag-concentrate. So nagbibigay ng pangangailangan. Anong pangalan niya? Kaya wala na yung first love nyo. Kay God. Wala yung desire. Wala na yung kauhawan kay Lord. Dahil kinain ng mga worries sa world. Are you with me? But God is not condemning you. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Kaya niya pinaparinig itong message na ito sa iyo. Hindi by accident nandiyan ka. Itong mensaheng ito ay para sa ating lahat. Para maka-liberate ka dyan. Yung nakuba ka na sa pagdadala ng mga needs na yan. Mga problemang yan. But God wants to deliver you. Anong gagawin natin? Bigyan natin ng space si Jesus to manifest to the Holy Spirit. At magkaroon po tayo ng kauhawan kay Lord. Paano ba yung nauuhaw? Hindi ba pag mainit na mainit, uhaw na uhaw ka makainom ng tubig? Sino naka-experience siya yung uhaw na uhaw siya sa tubig? Para bang mamamatay ka, kailangan mong kasi patak lang ng tubig. It's the same thing that God is asking us. Magkaroon ng kauhawan sa kanyang salita, kauhawan sa kanyang katuwiran, kauhawan sa kanyang presensya, kauhawan sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang anointing, kauhawan sa kanyang pagmamahal, kauhawan sa pagsamba sa kanya at ipipill up kanya. Today, God is asking us, Filipino community, na magkaroon tayo ng kagutuman kay Lord. Sino naka-experience na dito ang gutom na gutom? Pag gutom na gutom ka, orimentado ka, di ba? Tama ba yun? Kapampangan lang yata yun. Ano yung sa Tagalog, marentado ka, parang nasisiraan ka na, babaliw ka na sa kagutuman. Hello? Sino naka-experience ditong gutom na gutom at walang makain? Aba, pag gutom ka, alas nagwawala ka na, mainit ang ulo mo. Desperate ka. O kaya desperado ka sa pag-ibig. Sino na-experience ditong desperate siya dahil sa pag-ibig? Kailangan tayong ma-desperate sa pag-ibig kay Jesus.
We must be hungry, desperate for Jesus. At ang sabi niya, bubusugin ka sa lahat ng area ng life mo at ikaw ay magiging blessed. Mapalad eh. Mapalad ang mga nagugutom. Sino lang daw ang mapalad? Nagugutom kay Lord. The meaning of the word mapalad, blessed. Kaya pala wala kayong blessing, hindi kayo nagugutom kasi kay Lord eh. Sinong gusto ditong maging bless? Sinong gustong mabless? Ang kailangan, mga brothers and sisters, magkaroon kayo ng kagutuman para kay Jesus. Kaya pala wala akong blessing, di ako gutom eh. Paano ka magugutom? Punong-puno ng pag-aalala sa mundo, ang iyong katawan, isip, ang iyong emotion, ang iyong puso. Kaya si Jesus, gusto kanyang tulungan, wala siyang space. Sabi mo nga sa katabi mo, bigyan nating space si Jesus. Itapon lahat ng basurang yan na naglalason sa iyong kaisipan para hindi ka na magpatuloy. Hello? Na lumalason sa iyong damdamin para hindi ka na magpatuloy at palagi masiraan ng loob. Para magkaroon ng space si Jesus. Amen? I want to ask you today, pwede ba tayong magutom para kay Jesus? Imagine mo, paano ako magugutom? Pastora, di ko alam. Nagutom ka na bang wag kumain? Nauhaw ka na bang hindi uminom? Gagawin natin ngayon yon para kay Jesus. Are you ready to do that? Dahil ang sabi niya, mapalad ang pagpapalain lang yung mga nagugutom kay Jesus at nauuhaw kay Jesus para mabusog ka. The word mabusog, you will be complete, lacking nothing. Are you ready to be hungry for God and be desperate? Yung bang desperado ka because you want to experience Jesus? Uhaw na uhaw ka because you want God more. Gutom na gutom ka because you want that Jesus will visit you. Gutom na gutom ka sa salita niya. Gutom na gutom ka, ma-experience mo siya. Are you desiring for that? Okay, if you are desiring, let's do it. Let's all stand. Let's all stand. Let's do it with all our heart. Mga kapatid, wag nating isnabin si Lord. Kailangan tayong magutom sa Kanya. Magutom. Magkaroon ng kauhawan sa spiritual things, hindi kauhawan sa gawa ng mundo. Kaya hindi makapasok-pasok si Lord para mag-manifest ang ating mga katawan, isip at kaluluwa, punong-puno ng anxiety sa mundo. But today, I have a good news for you. God wants to manifest. Pero para siya mag-manifest, kailangan tayong magkaroon ng kauhawan. Magkaroon tayo ng kagutuman para kay Jesus sa kanyang kaharian. At tayo ay bubusugin at ikaw ay be blessed. Can we do that? Can we do that? How many of you wants miracle? Yung lamang gutom at nauuhaw sa Panginoon ang bibigyan. Amen? Can we raise our hand? While we sing this song, be hungry to God. Hindi ko na po habaan ng aking sermon. I want God to manifest. Ang ating word today, pagpalain ang mga nauuhaw at nagugutom sa katuwiran ng Diyos at sila'y bubusugin. That's the only verse I want to give to you. While we sing this song, let the hunger of God be upon you. And let thirst for the holy water. Let thirst for that living water. Amen. Magkaroon tayong kauhawan dun sa tubig na nagbibigay ng buhay. Ang pangalan niya, ang Holy Spirit, through Jesus Christ. Let's raise our hands. Hindi tayo, aawitin natin to, hindi tayo nakafocus sa pangangailangan,
Nakapokus tayo kay Jesus dahil lahat ng mga basura sa katawan, lahat ng mga sa isip, sa emotion, itatabi natin yan, itatapon para magkaroon ng space si Jesus through the Holy Spirit to manifest. Can you do that? Let's show that you are hungry for God. That you are starving. Alam mo yung word na starving, gutom na gutom ka kay Lord. If you will do that, you will be complete, bubusugin ka, at ikaw ay blessed. Sundin muna ninyo itong simple prayer na ito para tayo busugin. Sabihin mo, lahat tayo, magkumpisa, sundin nyo ako, sabihin nyo, Panginoong Yesus, lumalapit ako sa iyo. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo ako. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas. Nananampalataya ako na ikaw ay Diyos. Diyos na buhay. Gusto kitang maranasan. Bigyan mo ako ng kauhawan. Bigyan mo ako ng kagutuman para makilala kita. Para sambahin kita. Para paglingkuran kita. Sabi mo ng iyong salita, the battle belongs to you. Iniiwan ko lahat ng problema. Itinatabi ko. Binibigyan kita ng space sa aking katawan, sa aking isip, sa aking emotion, sa aking espiritu. Punuin mo ko at bigyan ng kagutuman at kauhawan. Pinupuri kita at pinasasalamatan. In Jesus' name, amen. So while we are singing this one, hindi sa problem tayo nakafocus, let Jesus manifest. And let's show to Jesus that we are hungry and nauuhaw tayo sa kanyang presensya, sa anointing niya, sa power niya, sa authority. And this will bring change in your life. You will be transformed. Hindi ka na magiging kagaya nung dati. Amen? Let's sing it. Or just stay in the presence of God. Let's sing it. Amen. Hallelujah.